Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, sa ating mga panauhin, bagong parokyano at sa lahat ng sumusubaybay at lumalahok dito sa ating Tagalog Livestream Mass, dito sa St. Mary's Parish, Vancouver. Isang paalala po sa lahat na pakilagay sa silent mode o pakipatay ang ating mga smartphones. Isama po natin sa ating panalangin ang para sa pasasalamat ng Asuncion Family at nina Miguel at Salome Lagman. Gayon din para sa natatanging kahilingan nina Stephen Chan at kanyang pamilya, Ray Chan at kanyang pamilya, Baltasar Abonado at Hilda Noblesa Abonado. Tayo po ngayon ay nasa ika-18 linggo sa karaniwang panahon na may temang Magpayaman tayo sa mata ng Diyos. Si Padre Gabriel po ang magdiriwang ng ating banal na misa. Tumayo po ang lahat at sama-sama nating awitin ang pambungad na awit. Espiritu Santo. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesu Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyong Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao ay pinamumuhanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito man ay walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong taong nilikha mo ay bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inutos. Ang 1,000 mang taon ay para pang isang araw. Sa mata mo, O Panginoon, isang kisak mata lamang. Mga tao ay pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi ay nalalanta at bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay namin ay maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Kung umaga ay ipadamoy ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin ay magagalak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana ay pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin.
sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya ay nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang tituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya ay sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." But Jesus said to him, "Friend, who sent me to be a judge or arbitrator over you?" And Jesus said to the crowd, "Take care. Be on your guard against all kinds of greed, for one's life does not consist in the abundance of possessions." Then Jesus told them a parable. The land of a rich man produced abundantly, and he thought to himself, "What should I do? For I have no place to store my crops." Then he said, "I will do this. I will pull down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for many years. So relax, eat, drink, and be merry.' But God said to him, 'You fool, this very night your life is being demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be?'
So it is with those who store up treasures for themselves, but are not rich toward God. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Brothers and sisters, today's reading, the first one from the book of Ecclesiastes, the psalm that we sang, Psalm 90, the second reading from St. Paul to the Colossians, and the Gospel from St. Luke. The readings today are like a splash of cold water, a holy wake-up call. They speak to us with unusual clarity in a world full of distractions and illusions. In the first reading from Ecclesiastes that you heard in Tagalog, it says, vanity of vanities, all is vanity. And Jesus adds in the gospel, take care, be on your guard against all kinds of greed, for one's life does not consist in the abundance of possessions. And yet, this is not a message of pessimism and doom. It's a call to live with freedom, with joy, with purpose, with hearts set on heaven and hands open in love. So let's begin with Jesus' parable in the gospel. A rich man, stores up so much wealth that he tells his soul, relax, eat, drink, and be merry. But that very night, he dies. So what's the problem here? It is not that he had wealth, but that his heart was in the wrong place. He lived as if his life was all there is. He forgot the two old sayings. I don't know whether you've heard of them. I'll say them in Latin. Tempus fugit. That means time flies. And the other motto, memento mori. That means remember that one day you will die. These two mottos are not to make us morbid, but to make us wise. The song we sang says it so well. It says, teach us to count our days, that we may gain a wise heart. How many people today are running on the treadmill of more money, more success, more pleasure, and yet inside they're exhausted, anxious, even empty. The world we live in, brothers and sisters, is a world of anxiety, division, corruption, war, violence, hatred, persecution, and noise. A world that promises us happiness in the next purchase. Buy, and consume, buy. And if we, all of us, have computers, upgrade, the next upgrade, the next vacation. But this world often leaves us cold and restless. But Jesus says to us today, be rich toward God. What does that mean? Well, St. Paul, in the second reading we read in Tagalog, he gives us the answer. Seek the things that are above, where Christ is. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. So to be rich toward God means to live with eternity in view. It means we do not fit God into our lives, but we build our lives around God.
It means praying every day, reading God's Word as daily food, going to confession, not out of guilt, but out of love. I keep repeating what the late Pope Francis said about confession. He said confession is not a torture room, it's a healing room. So go to confession as frequently as you can without shame, just opening your heart to the mercy of Jesus Christ. Receive the Eucharist as the very heart of our lives. And I would like to keep reminding you, as I do remind often, when you come to Mass, you don't come to Mass as if you're going to a funeral parlor. When you come to receive communion, don't receive communion like that. When I say to you, Tatawani Cristo, say, Amen, I believe. I'm proud that I'm Catholic, that only in the Catholic Church we believe that the Eucharist is the real presence of Jesus, body, blood, soul, divinity of the crucified and risen Lord who loves me so much. So remember this. When you come to Mass, don't come with like this or receive communion. Just receive communion, receive the body of Christ with joy. So because only God can fill the soul, and only heaven can satisfy the deepest longings of our hearts. So this gospel today, this rich man, he wanted to relax, eat and drink, and be merry. I don't know if he was a Filipino because we love eating food, good food. But then the night he died. The gospel today is sobering, but it's also full of hope. Why? Because for each one of us here, it's never too late. As long as we are breathing, God is inviting us to come closer. God wants to give us His kingdom. He wants to free us from anxiety and make us rich in what matters. You see, greed is not just about money. I want money, money, money. No. Greed also is about fear. The fear of not having enough. The fear of not being secure. But Jesus says to us today, do not be afraid, little flock. It is the Father's good pleasure to give you the kingdom. So let that sink in. It pleases the Father to give you everything you need. Why? Because God, our Father, is passionately in love with you. That's why He gave us Jesus, who died on the cross for us, who rose from the dead to give us eternal life, and who lives in us. The Father wants to give us Himself through Jesus. And where do we receive this richness? In the Eucharist. In every Mass, as I mentioned, Jesus gives us the only treasure that can never be taken away from us. His very body, blood, soul, and divinity, the crucified, risen Lord. He is in this piece of bread. It looks like bread, but deep down, it is truly the body of Christ. So when you come to receive Him today, and every Sunday when you come to Mass, come with deep joy in your heart. You're not receiving a cracker or a cookie. You're receiving Jesus Himself, who loves you, died for you, rose from the dead for you, and He wants to fill your heart, your life, with His love, with His peace, with His joy. Because the Eucharist is the treasure that satisfies. It is the food that prepares us for eternity. And it's the Holy Spirit who makes all of this alive in us. The Holy Spirit opens our eyes to
to see what really matters. The Holy Spirit gives us strength to live differently, to love generously, to forgive quickly, to serve joyfully, to live every day as if it were our last, and to live it very well every day. So, brothers and sisters, let me ask you plainly, are you storing up treasures on earth, or are you investing in heaven? Are you living each day with eternity in view? Is Jesus Christ at the center of your life? If not, it's never too late. We begin today. Start small. 10 minutes of prayer each morning. As you wake up, you make the sign of the cross and you give your heart to Jesus. You invite him to be the center of your life. And you spend time before you go to work, start your daily occupations. Give him 10, 15 minutes in prayer. Ask him to bless your day, bless your loved ones, your family. Ask him to give you the grace not to be chismoso or chismosa, to be radiant wherever you are, especially at workplaces. Read his word as you are praying too. If you pray the rosary, pray it with all your heart. Pray for the Philippines, pray for Palestine, pray for Ukraine, pray for Africa where there's so much persecution. Pray for the church. Pray for our young ones. Go to confession. Go to confession frequently. Don't be ashamed to go to confession. When you come to receive Holy Communion, if you are aware that there's a serious mortal sin that you have not confessed, don't receive the body of Christ. You would cheapen it. Just receive a blessing and run to confession afterwards. We need to have a deeper reverence at Mass. So because when we live this way, we become rich toward God. And the world desperately needs men and women who live this way. People of peace in an age of fear. People of hope in a world of hopelessness. People of mercy in a world of hatred. People of light in a world that is darkening day after day. So the first reading said, vanity of vanities. This is what the world shouts. There's no meaning, nothing after death, no meaning to life. So eat, relax, drink, and be merry, because there's nothing after that. No, the gospel whispers to us, you are precious. You are loved with a passionate love. You are beloved sons and daughters of God our Father. You've been redeemed by the blood of Jesus on the cross. In baptism, you were made temples of the Holy Spirit. Your life is not an accident, is not garbage. Your life has eternal value. So let us live not for passing things, but for what endures. Let us store up treasures in heaven. Let us live in the light of the Eucharist. And let us be filled with the joy and the fire of the Holy Spirit. Because time flies, brothers and sisters. Time flies. Yet, for all of us, for those who live in Christ, eternal life begins now. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
tayo at sabay-sabay nating dasalin ng buong sigla. Sumasampalataya Ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinaalalahanan tayo ng Panginoong may kahulugan lamang ang buhay natin kung iniuugnay natin ito sa pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Hilingin natin ito para sa atin at sa buong sangkatauhan. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan sa pamamatnubay ng kanyang mga pinuno ay laging magbigay ng malinaw na halimbawa ng katapatan sa pagtaguyod sa mga pagpapahalagang makalangit. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Naway maging mabuting halimbawa ang lahat ng magulang at guro sa kanilang mga anak at mag-aaral sa pagtatampok sa mga pagpapahalagang moral at espiritual. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Naway lahat na nakaririwasa ay maglaan ng kanilang yaman sa ikatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mahirap na kapatid. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kaparian, naway tularan nila ang sipag, kababaang loob at kabanalan ni San Juan Maria Vianney na kanilang patron. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. At sa katahimikan ng ating puso, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw lamang ang makapagbibigay kahulugan at direksyon sa aming buhay. Tibayan mo ang aming pananalig sa ipinangako mong gantimpalang walang hanggan at tulutan mong maging laging saksi ang aming pag-uugali sa aming pinananaligan. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po na.
kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itiyas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagtatatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad. At sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Richard na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Santo Domingo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdigan ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig nating awitin. Sa
kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos. Narito ang nang-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Iayahan po ang lahat sa isang sandaling katahimikan at magnilay. Ngayong tinanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na komunyon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinakakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po ang lahat para sa ilang paalam. For the Italian pilgrimage, there is still space in our November pilgrimage to Italy. Please contact Edwin in the parish office if you have any questions or are interested in joining. The youth ministry in partnership with the Knights of Columbus is once again leading a walking pilgrimage from St. Mary's to St. Jude Parish. Look for the poster in the poster in the foyer and scan the QR code to sign up. As mentioned, the parish bulletin is on break till September 6th. To stay up to date with all the parish's activities or announcements, please follow us on our social media sites or check out our website. Wishing you all a safe and blessed summer. And we would like to thank our choir for this afternoon's Mass and Knights of Columbus po ng ating parokya. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.